Another short video lang about sa Gilas Pilipinas Under-16 team para sa Siaba. This game kontra Indonesia. Para silang 3-0 coming into the game. So tapos na yung mga easy wins, quote unquote, or yung mga tambakan na laro para sa Gilas Pilipinas. Isang mahirap na matchup para sa kanila. So yung Gilas Pilipinas sa second half, mga late third quarter or early fourth quarter, medyo comfortable yun lamang nila, mga mahigit 10. Pero like kalagitnaan ng fourth quarter, nagpalit ng defense ang Indonesia. Kung makikita natin dito, naka 3-2 zone defense sila. So, itong video na to, gusto ko lang i-discuss or bigay refresher on how do you beat a zone defense, especially sa ganitong klaseng level ng basketball. So, gusto ko lang din i-set yung context ulit na itong Gilas Pilipinas team na to, under Coach L.A. Tenorio, ang tinatakbo nilang half-court offense ay Princeton. Madalas Princeton chin. So, ano ba yung Princeton chin? Kung makikita natin dito, ito yung formation ng Princeton. May isang big man rito sa gitna. Okay, so basically, this offense encourages players to move the ball and move themselves as well. Okay, kung makikita natin dito sa clip na to, pagdaan pa lang ng half court, ang dami ng pasa. Isa, dalawa, tatlo, diba, nakabalik na from side to side. And then merong backpick dito para kay Tanchi na magbabackcut. So again, promotes off-ball movement, off-ball action. So ang mangyayari dito, magkakaroon ng opening si Tanchi, the paint, okay, pump fake, wide open, one-hander. So, ngayon, kapag zinoon mo yung ganyang klaseng team na ina-encourage ka nila mag-dribble, rather na pumasa instead of mag-dribble, of course, umpisa magsa-struggle yan kasi zone defense gugulatin mo Hindi naman yan mga professional na makikita agad na naka-zone defense. Even if identify nila, it's going to take a few possessions bago makapag-adjust. Kung makikita natin dito, nagustuhan ko na comfortable yung mga players to pass the ball around. Hindi sila nagpanic against the zone defense. Kung makikita natin dito, okay, the first thing, kung paano mo bubutasan yung zone, is i-move the ball from side to side. Dito, napunta sa corner yung bola, so the defense, nag-shift na yan, pumunta na dito. So instead na 3-2 na siya, okay, nag-come over na yung dalawa. So kapag binalik mo sa gitna, meron ngayong gap. Ito si Carino between two defenders. So si Carino, nasa gitna siya ng dalawang to. So ngayon, si Carino nasa gap kasi yung move the ball and shifted the defense. So now, wide open, Carino, 7 feet jumper or 7 foot jumper. 17 foot jumper. Wide open. And again, dito, makikita natin ulit yung 3-2 zone. Okay? Position sila 1-3-1, 1, 3, and then 1. So ngayon, hindi mo maipasok sa gitna. Anong gagawin mo? Okay, i-move side to side. Pero kapag kaya mo ipasok sa gitna, ipasok mo sa gitna. Kasi, kapag pinasok mo sa gitna yan, nasa gitna ng zone defense, magko-collapse to. So now, again, number 18 is in the middle of two defenders. So basically, inatake mo na yung gap without dribbling. Kasi usually, di ba kapag zone defense, okay, balik natin. For example, andito yung bola. Okay, nasa kanya yung bola. So for him to attack the gap, ibig sabihin magdi-dribble siya in between these two defenders. Pero, if you pass the ball, you're basically doing the same thing. You're attacking the gaps. Dito, pinasa sa gitna, nag-collapse in defense, now wide open si number 21 sa kick out. Basically, attacking the gap, hindi ibig sabihin nun, magdi-dribble ka lang. You also can move the player and then give the ball to them. Basically, attacking the gap din. Kumbaga, dito, ginamit naman niya yung dribble niya. So, kumbaga, off the dribble, attacking the gap between two defenders. Pag atake niya ngayon sa gitna, makikita natin, okay, nag-collapse in defense. Pag kick out niya, ngayon may close out na, easy for the player to do a spin move papunta sa paint. So, kumbaga, hindi lang siya about sa dribble, hindi rin lang din siya about sa pasa. It's about attacking the gaps, creating advantages. Dito, isa pa sa mga weaknesses ng zone defense, offensive rebounding. Ngayon, nakapagbigay sila ng offensive rebound, putback, and yun. Nahirapan yung Gilas sa umpisa against the zone. Nakahabol yung Indonesia around 6 points. Pero nakapag-adjust ang Gilas kasi nagtiwala sila sa kung paano sila maglaro ng basketball.